Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kaya, welcome sa ating true crime video ngayon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang nangyari sa isang 26 anyos na si Cynthia Martinez Perez. Noong Hulyo ng 2017, biglang nawala si Cynthia pagkatapos niyang dumalo sa isang quinceañera. Ngayon, halos 4 na taon na mula nang huling makita si Cynthia at wala pa rin tayong kasagutan kung anong nangyari kay Cynthia o kung nasaan siya. Ito ay isang napakalungkot at nakayayamot na kaso, lalo na't ang taong itinuturing na person of interest sa kanyang pagkawala ay nakatakas. Umaasa ako na sa pamamagitan ng paggawa ng video na ito, maaari nating madagdagan ang kamalayan sa pagkawala ni Cynthia. Mas maraming mata ang maitututok sa kaso na ito at sana'y mayroong nakakaalam kung ano nangyari kay Cynthia at kung nasaan ang lalaking ito. Ilalagay ko ang lahat ng aking sources sa description sa ibaba para maaari ninyong tignan at mabasa ng mas maigi tungkol sa kanyang kaso. Kung sakaling may pagkakamali ako at may nasabing hindi tama, syempre hindi iyon ang aking layunin. Kaya't iyon ang karamihan ng pag-uusapan natin sa video ngayon. Kung bago kayo dito sa aking channel, welcome! Sana'y maging kasapi kayo ng ating pamilya sa pamamagitan ng pagsusubscribe sa ibaba bago kayo umalis. Maraming salamat ulit sa panonood ng video ngayon at sa inyong suporta sa channel na ito. Ito na nga si Cynthia Martinez Perez mula sa Tigard, Oregon, na ipinanganak noong Hulyo 13. Siya ang pinakamatanda sa 6 na magkakapatid at masigla at masayahin ang pagkakakilala sa kanya. Palaging umingiti, nakikwento ng mga biro at palaging masaya. Mahilig siyang tumawa. Maliban sa pagsasabi ng mga biro, mahilig si Cynthia makinig sa musika, maglaan ng oras kasama ang kanyang mga kapatid at gumawa ng masarap na mga putahe, lalo na ang mga lutuing hipon. Mahilig din si Cynthia sa mga tattoo. Kaya't mayroon siyang ilang tattoo sa kanyang katawan. Mayroon siyang tattoo ng corona. Mayroon siyang salitang "Trust No One", ang pangalan na Dominguez, at ang mga salitang "Trust and Faith" sa kanyang mga braso. Kaya fast forward noong 2017, si Cynthia ay nakatira malapit sa Woodburn, Oregon, at kakapanganak pa lamang ng kanyang anak na babae na si Sofia. Ngayon, si Cynthia ay isang ina ng 4 at siya ay punong-puno ng kasiyahan. Matagal na niyang gustong magkaroon ng maraming anak at labis niyang mahal ang kanyang mga anak. Mahal niya ang pag-aalaga sa mga bata, maglaan ng oras kasama sila. Siya ay isang kahanga-hangang ina. Pagkatapos maipanganak ng kanyang anak na babae na si Sofia, si Cynthia ay nasa maternity leave mula sa isang tindahan ng damit na kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit iniisip niya ang pagbabago ng kanyang career path pagkatapos ng kanyang maternity leave. Plano niyang bumalik sa paaralan at mag-aral upang maging isang pulis, kaya talagang malaking pagbabago sa landas ng kanyang karera. Kaya't noong Sabado, 15 ng Hulyo 2017, dinala nina Angelica at Cesar si Cynthia sa restaurant dahil 2 araw na ang nakalipas, nag-celebrate siya ng kanyang ika-26 na kaarawan. Kaya't dinala nila siya sa isang belated birthday breakfast at kinunan siya ng larawan habang ngumingiti, hawak ang kanyang 2 buwang gulang na anak na si Sofia at tila masaya siya. Malapit ang kanilang mga pamilya, kaya't halos lagi silang magkakasama. Sa almusal, sinabi nila, "Alam mo ba, dapat magkasama ulit tayo bukas." Kaya't nagplano silang mag-hike kinabukasan sa Silver Falls. Bago matapos ang almusal, tinanong si Cynthia ng kanyang ina na si Angelica kung maaari niyang bantayan ang kanyang mga anak mamayang gabi dahil nais niyang dumalo ng quinceañera ng anak ng isang kaibigan. Ngunit anuman ang dahilan, talagang gusto ni Cynthia pumunta sa party na ito mamayang gabi.
at pumayag si Angelica na bantayan ng kanyang mga apo. By the way, ang quinceañera ay parang isang Sweet 16 party, pero ginagawa ito kapag ikaw ay 15 taong gulang na. Pero basically, ito ay isang malaking party. Anyways, nang gabi ngayon, nag-umpisa ng maghanda si Cynthia para sa quinceañera. Ito ay ang kanyang unang gabi na lumabas mula ng mga anak siya kay Sofia. Kaya't sobrang excited siya na maging malaya. Alam mo yon, pumunta ng party ng konti at mag-enjoy. Nagsuot siya ng itim na lace-up booties, naglagay ng false eyelashes, at nagsuot ng isang itim na bulaklaking romper. Nag-selfie siya ng mabilisan at saka umalis na. Bandang 10:30 ng gabi, tinawagan ni Angelica si Cynthia para lang i-check kung ano ang nangyayari sa quinceañera. Sinabi ni Cynthia na nandoon pa siya sa party at hinihintay lang na putulin ang cake. Sabi ni Angelica, okay lang yon, ipaalam mo lang sa akin. At saka binaba ang telepono. Sa kasamaang palad, iyon na ang huling pag-uusap ni Angelica kay Cynthia. May lumipas na oras at hindi na nakakatanggap si Angelica ng kahit anong text o tawag mula kay Cynthia. Iniisip niya na medyo kakaiba ito, pero hindi agad siya nagpanik dahil baka lang nalobat ang phone ni Cynthia. Baka nag-i-enjoy lang siya sa party at wala lang sa cellphone niya. Maaring maraming dahilan kung bakit siya hindi tumatawag o nagte-text, kaya't hindi siya masyadong nag-aalala. Sa huli, nakatulog na si Angelica. Kinabukasan, nagising ang pamilya at nagsimulang maghanda para sa kanilang hiking. Sobrang excited ang lahat na mag-akyat ng bundok ang buong pamilya at noong handa ng lahat, nagtagal sila para kay Cynthia. Pero hindi dumating si Cynthia. Akala ng kanyang pamilya, baka nakatulog lang siya at nag-overnight sa kaibigan kaya't nagpatuloy sila sa kanilang araw. Ngunit habang umuusad ang araw, hindi pa rin dumadating si Cynthia. Dito nagsimulang mabahala si Angelica dahil hindi ito kapanipaniwala na hindi siya tatawag o magpapaalam man lang. Hindi siya ganoon kadalas na hindi tatawag o magte-text sa kanila. Kaya tinawagan ni Angelica ang isa sa kanyang ibang mga anak para tingnan kung baka mayroong tawag o text si Cynthia sa kanila. Ngunit wala rin silang narinig mula kay Cynthia. Nagsimula si Angelica na tumawag pa ng ilang beses at doon niya nalaman na hindi umuwi si Cynthia noong nakaraang gabi. Dito nagsimulang mag-alala si Angelica at nagpasya siyang kontakin ng lokal na Woodburn Police Department at iulat si Cynthia bilang nawawala. Ngunit hindi gaanong naging matulungin ang Woodburn Police Department at sinabi nila na wala silang magagawa dahil teknikal na adult si Cynthia, kaya't maaari siyang mawala kung nais niya. Hindi gaanong malaking issue sa kanila yon, ngunit hindi papayag si Angelica na basta na lamang siyang maghintay at hayaan ng pulis na mga siwa ng investigasyong ito. Nagpasya siyang mismong lumabas at tawagan ang ilang mga tao upang subukang muling alamin ang huling lugar ni Cynthia. Kaya tinawagan ni Angelica ang ilang mga kaibigan ni Cynthia at sinabi ng mga ito kay Angelica na sa party ng quinceañera, nakatagpo si Cynthia ng isang dating kaibigan na babae at nagpasyang magpunta sila sa isang bar pagkatapos ng quinceañera para ipagdiwang ang kaarawan ni Cynthia. Kaya pagkatapos ng quinceañera, pumunta sina Cynthia at ang kanyang kaibigan sa Tequila Nights Bar and Grill sa River Road North sa Kaiser, Oregon. Kaya't pumunta sina Angelica at Cesar sa kanilang kotse at dumaan sa bar na ito. Pagdating sa bar, agad silang nagtanong sa mga empleyado kung nakita ba nila si Cynthia noong nakaraang gabi. Kinumpirma ng mga empleyado na naroroon si Cynthia, ngunit sinabi nilang wala silang nakitang kakaiba. Hindi ito parang lasing at nadudulas. Hindi ito parang gumagawa ng kakaibang bagay. Naroon lang siya, naglalakad, umiinom ng ilang drinks.
Sa kabutihang palad, gumagana ang mga security camera sa bar na ito. Salamat sa Diyos, kaya't ibinigay nila ang footage kay Angelica at Cesar para suriin. Kaya't naroroon sila, tinitignan ng footage at sa wakas, nakita nila si Cynthia. Ipinalabas ng footage si Cynthia at ang kanyang kaibigang babae na pumapasok sa bar. Nagkakasama lang sila, umiinom ng ilang drinks, lahat ay tila normal. Dahil wala ngang bulsa ang suot na damit ni Cynthia, ibinigay niya ang kanyang cellphone at ID sa kaibigan para hawakan buong gabi. Matapos ang ilang oras na pag-iinuman, umalis ang kaibigan ni Cynthia sa bar nang hindi kasama si Cynthia. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit niya ito ginawa, pero may payo lang ako sa inyo guys. Huwag iiwanan ng inyong kaibigan sa isang bar. Napansin ni Cynthia na umalis na ang kanyang kaibigan. Kaya't lumabas si Cynthia ng bar papunta sa parking lot upang hanapin ang kanyang kaibigan. Ibig sabihin, ang kaibigan niya ang maghahatid sa kanya pa uwi. Ang kaibigan niya ang may hawak ng kanyang cellphone at ID. Kaya't si Cynthia ay halos stranded sa bar na ito. Pagkatapos, lumabas si Cynthia sa parking lot upang hanapin ang kanyang kaibigan. Makikita mo siyang bumalik sa loob ng bar, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Ngayon ay kasama niya ang dalawang Hispanic na lalaki. Makikita mo silang nag-uusap sa loob ng bar. At saka sa bandang 2:35 ng madaling araw, oras ng pagsasara, umalis si Cynthia kasama ang dalawang lalaki sa bar. Naglakad sila papunta sa parking lot at naglakad sila patungo sa isang asul na 2004 Honda Odyssey minivan na pagmamay-ari ng isa sa mga lalaki. Sa loob ng minivan na ito, may car seat para sa bata. Baka nakita ito ni Cynthia at iniisip sa sarili, okay, baka tatay itong lalaki. Ibig sabihin, mayroon siyang anak sa kanyang buhay, kaya mabait ang lalaki na ito. Dahil dito sa car seat, si Cynthia ay nagtanong sa lalaki kung maaari siyang maisakay pa uwi. At sumakay siya sa minivan at umalis na sila. Ito na ang huling pagkakataon na makikita si Cynthia. Hindi ko ma-imagine kung ano ang nararamdaman ni Angelica at Cesar habang pinapanood ang footage na ito. Imagine, hindi mo alam kung nasaan ang iyong anak at saka malaman mo na nasa bar siya, nag-iisa, walang cellphone, malayo sa bahay, at sumakay sa minivan ng dalawang estranghero. Sa sandaling makita ni Angelica ang footage na ito, kinunan niya ng screenshot sa mga lalaki at ipinost ito sa Facebook para makita kung may makakakilala sa kanila. Mayroong nag-recognize sa lalaki sa litrato at itinuturing siyang si 30 anyos na Jaime Alvarez Olivera. Isang tao rin ang nakakilala sa lalaking ito bilang si Jaime at ibinigay pa nga ang address ni Jaime kay Angelica. Kaya't nagtungo si Angelica sa bahay ng lalaki. Ibig kong sabihin, ginawa niya ito ng mag-isa. Sinabi ng pulis na hindi sila tutulong dahil si Cynthia ay nasa tamang edad na at hindi na menor de edad. Kaya't si Angelica ay ginagawa itong mag-isa. Kaya't pumunta siya sa bahay ni Jaime. At pagdating niya sa bahay, nakaparada ang asul na minivan sa driveway. Lumakad siya patungo sa pinto at nagsimulang kumatok ng masigla hanggang sa may magbukas na isang babae. Tinanong ni Angelica ang babae, "Listen, kilala mo ba itong lalaki na si Jaime? Kailangan mo akong tulungan." At sinabi ng babae na wala siyang ideya kung sino si Jaime. Alam ni Angelica na may mali, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtutok sa babae hanggang sa aaminin ng babae na kilala nga niya si Jaime at asawa niya ito. Kahit na asawa niya si Jaime, sinabi niyang wala siyang alam kung nasaan ito at iyon ang katapusan. Sinara lang niya ang pinto sa mukha ni Angelica. Hindi aalis si Angelica sa bahay na ito nang walang sagot. Ang huling nakikitang kasama ng kanyang anak ay nakatira sa bahay na ito. Nandoon ang minivan
at ang asawa ay ayaw makipagtulungan at itinatago pa ito. Hindi siya aalis nang walang sagot na nakukuha, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagkatok sa pinto at palagi na lang kumakatok at kumakatok at kumakatok hanggang sa tinawagan ng babae ang pulis para pigilan si Angelica sa panggugulo. Pagdating ng pulis, sinabi ni Angelica ang buong sitwasyon. Sinabi niya, "Listen, nawawala ang anak ko. Ito ang lalaki na huling nakitang kasama niya. Kailangan niyong tulungan akong pumasok sa bahay na ito at hanapin siya." Ngunit, hindi talaga makakatulong ang pulis, sinabi nila. "Listen, hindi namin kayo matutulungan dahil si Cynthia ay nawala sa Kaiser area, hindi sa Woodburn area. Kaya't kailangan niyong kontakin ang Kaiser Police Department at sila ang dapat tumulong sa inyo." Kaya't bumalik si Angelica sa kanyang kotse at pumunta sa Kaiser Police Department. Sa oras na ito, halos 2:00 na ng madaling araw ng Lunes. Kaya't naghahanap siya maghapon ng Linggo ng walang tulong at halos sinasabi lang sa kanya ng pulis, "Pumunta ka dito at kausapin mo si ganito." At ngayon, 2:00 ng madaling araw, naroroon siya sa wakas sa police department na ito. At sa kabutihang palad, agad na tinanggap ng Kaiser Police Department ang kaso na ito at itinuturing itong lubos na seryoso. Gumagawa sila ng mga missing person flyers. Kakausapin sana nila ang mga empleyado sa bar. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang malaman kung ano ang nangyari kay Cynthia at sinusubukan ding hanapin ang isang person of interest. Noong nakatutok na ang pulis sa kaso ni Cynthia, sumunod na ang mga lokal na pahayagan, lokal na mga istasyon ng balita at mga pambansang reporter. Halos lahat sa paligid ay nagsimulang malaman ang pagkawala ni Cynthia at nagsalita tungkol dito sa telebisyon na aking iniisip na maganda na mas marami ang nagsasalita tungkol sa pagkawala ni Cynthia at nagbibigay ng ganitong uri ng suporta at tulong kay Angelica at Cesar. May isang hindi kilalang tao ang gumawa pa ng isang Facebook group na tinatawag na Missing Cynthia Martinez Perez, at sa Facebook group na ito, nagpo-post ang mga tao ng mga larawan ni Cynthia, mga larawan ni Jaime at mga update tungkol sa kaso. Napakasaya ni Angelica na mayroong gumagawa ng Facebook group na ito dahil na-realize niyang may mga taong nagmamalasakit sa kanya at gusto nilang ligtas na bumalik ito sa kanilang tahanan. Si Sofia ay 2 buwan pa lamang at ngayon ay nawala na ang kanyang ina. Sa paniniwala ko, ang pinakamatandang anak ni Cynthia ay mga 9 o 10 taong gulang, kaya't alam niyang may nangyayari. Habang naghahanap si Angelica at Cesar ng kanilang anak, sila'y nag-aalaga rin ng kanilang 4 na mga apo, kaya't marami silang inaabala. Hindi ko alam kung paano nila ito nagagawa, kaya't talagang hinahangaan ko sila. Tuwing gabi, lalabas sina Angelica at Cesar, titignan ang lahat ng kalsada sa bayan at susubukang hanapin si Cynthia. Samantalang, ang Kaiser Police Department ay patuloy na naghahanap kay Cynthia. Ngunit naghahanap din sila kay Jaime. Ibig sabihin, si Jaime at ang ibang lalaki ang huling 2 tao na maaaring nakakita kay Cynthia. Kaya't nais nilang tuklasin, tanungin sila at malaman kung ano ang nangyari. Ngayon, natagpuan ng pulis ang isa sa mga lalaki na kasama ni Cynthia noong gabi na yon at hindi pa naibubunyag ang kanyang pangalan sa publiko dahil nakikipagtulungan siya sa pulisya. Kaya't sinabi ng lalaki na ito na kasama niya si Cynthia noong gabi na yon. Siya ay nakatira sa Kenzie, kaya't siya ang unang ibinaba sa Kenzie at saka umalis sina Jaime at Cynthia nang mag-isa patungo sa Woodburn. Ibig sabihin, si Jaime at Cynthia ay halos mag-isa. At sa palagay ko, mula sa Kenzie hanggang sa Woodburn, 25 hanggang 30 minuto
Halos mag-isa sila bandang 2:30 ng madaling araw. Mag-isa silang dalawa at muli sila ay mga estranghero. Hindi nila kilala ang isa't isa. Alam mo, maaaring mangyari ang anuman sa biyahe na ito. Sino si Jaime Alvarez? Hindi talaga natin alam masyado tungkol sa kanya. Ang alam natin ay huli siyang nagtatrabaho bilang isang magsasaka ng berries. Pero hindi siya dumating sa trabaho ng ilang araw. Hindi rin siya naroroon sa kanyang bahay kasama ang kanyang asawa. Kaya, nasaan siya? Sa kalaunan, natagpuan ng pulis ang minivan ni Jaime. Nakaparada ito sa labas ng apartment ng kanyang ex-girlfriend na sobrang kakaiba. Tinignan ng pulis ang loob ng van, pero hindi pa nila inilalabas ang mga detalye kung ano ang kanilang natagpuan. Sinusubukan ng pulis na makita kung marahil ay may koneksyon sina Jaime at Cynthia. Pero sinasabi ni Angelica na hindi kilala ni Cynthia si Jaime. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay sinabi na hindi namin alam kung sino itong si Jaime. Siguradong random na tao na nakilala ni Cynthia. Kaya't patuloy ang pulis sa kanilang paghahanap. Sinusubukan nilang hanapin si Jaime. Sinusubukan nilang hanapin si Cynthia. At 3 linggo pagkatapos huling makita si Cynthia, noong 9 ng Agosto, iginawad ng Kaiser Police Department ng opisyal na status ng person of interest si Jaime. Hindi siya suspect. Person of interest lang. Naniniwala ang pulis na umalis si Jaime sa lugar noong linggo, 16 ng Hulyo, ang araw pagkatapos huling makita si Cynthia. Hindi talaga natin alam kung umalis si Jaime sa bansa, pero maraming chismis sa social media na posibleng tumakas siya papuntang Mexico. At hindi pa na-confirm ng pulis kung umalis nga siya sa bansa at kung hinahanap nila siya sa Mexico. Nakakainis talaga para sa pamilya ni Angelica at Cesar dahil naroroon sila sa bahay niya noong linggo, 16 ng Hulyo. Nagtatanong habang sinasabi ng asawa ni Jaime na hindi niya alam kung nasaan ito kahit na ang kanyang sasakyan ay nakapark sa driveway. Nang dumating ang pulis doon, sa halip na pumasok para hanapin si Jaime, halos sinabihan lang si Angelica na umalis at pumunta sa ibang departamento ng pulisya. Kung pumasok ang pulis sa bahay na iyon, mas pinagtuunan ng masusing tanong ang asawa, baka nakuha nila si Jaime at hindi siya tumakas hanggang ngayon. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa asawa ni Jaime. Like, totoo ba ang sinasabi niya? Talaga bang hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa? O pinagtatakpan lang ba niya ito? Sana hindi siya naglilihim dahil napakasama ng ganong gawain. Ibig sabihin, ang ina ng biktima ay literal na nasa iyong bahay. At kung nagpasya kang takpan ng iyong asawa, tingin ko ay mali iyon. Ngayon, hindi rin ibinibigay ng pulis ang motibo para kay Jaime. Ulit, person of interest lang siya, hindi suspect. Talagang nakakabahala. At sa tingin ko, may nangyayaring hindi maganda sa kanilang biyahe. At yun na yun mga kaibigan. Iyon na ang halos lahat ng impormasyon sa kaso na ito. Ang Kaiser Police Department, ang FBI, ang Oregon Department of Justice, ang Marion County District Attorney's Office, at iba pang lokal na ahensyang pangbatas ay nagtutulungan upang hanapin si Cynthia at si Jaime. Pero wala pa ring nakikita kahit isa sa kanila. Sinabi ng Kaiser Police Department na patuloy nilang iniimbestigahan ang pagkawala ni Cynthia at mayroong $8,000 na reward mula sa FBI. The Cynthia Martinez Perez case serves as a powerful reminder of the importance of justice and accountability. It highlights the need for a fair and impartial legal system that protects the rights and safety of individuals. The moral lesson from this case is that
No one should be above the law, and it is our collective responsibility to advocate for equality, fairness, and the protection of human rights. It urges us to stand up against injustice and work towards creating a society where everyone is treated with dignity and respect, regardless of their background or circumstances. Thank you! Don't forget to subscribe, share, and click the notification bell.